Good day viewers! For today's video, pupunta tayo ng Tanawan, Batangas gamit ang Seagull at Brio. First time nilang sabay ngayon sa long drive. Estimated 120 kilometers ang balikan from our place at sa Tanawan. Dahil gamit ang Brio, magpapa full tank lang din muna ako. Sa Seagull, syempre naka 100% tayo ngayon. Tapos syempre, bago tayo bumiyahe, check na rin natin yung tire pressure. Ito. Pag abnormal ang tire pressure, magbiblink nga pala ang affected na gulong. Bali, first time namin magko-convoy. So, ako ang lead car. So, susundan lang naman. So, ayan, tingnan natin kung kamusta ang fuel consumption versus sa electric consumption ng Seagull. Tsaka ng Brio. So, daan natin MCX. So, MCX, SLEX, tapos Tanawan exit. All the barricades, I wanna know why they hold me back. Need a miracle to break me through, but I won't get that. If I was a real monster, then I could say Lambo! Yo! Starbucks stopover muna tayo dito sa Caltex SLEX. we don't turn around, lift me off the ground, and one day I'm free. Yeah, I wanna be. After some coffee, biyahe na tayo ulit. Exit right to Egypt. Start. South Tanawan. San Basil exit. Ayan, Tanawan exit. A real monster, heaven lift me up from under. Wishing I could be In 200 meters, turn left onto Levina Avenue, Sandbag Flyover Bridge, signs for Tanawan. Dumating na tayo dito sa Estella's Hotel and Event Place. Arrived at your destination. Ano? A few moments later. Seagull Range Report muna tayo. So papunta galing bahay hanggang dito sa Tanawan, Batangas ay 60 kilometers. 20% ang nagamit na battery. Saktong-sakto sa claim ng BYD Range this time. A few moments later. Ngayon pauwi na tayo. 60 kilometers din ang pabalik sa bahay namin. So ang tansya natin sa battery ng Seagull ay from 80% magiging 60% pagka-uwi. Sa Tanawan entry pa rin tayo dadaan. Kung kakaliwa ka, pwede ka naman sa Santo Tomas entry. If you wanna be a wonder, baby, come and show it. Tell me what you feel in your heart and your soul. Dito, papasok na tayo ng Startol. There's nothing I would take for granted. With me, we'll make it through. Takes two hearts to fix heartbreak. We grew apart, I made a miss. Dito, makikita nyo na ang takbo lang namin ay around 70 to 80 kph. Although hindi naman matraffic, pero medyo slow moving. Sa panahon kasi ngayon, actually okay na ito, basta wag crawling traffic. Mistake, but I'll try to make it up to you, my darling. Sa part na ito, dumilim na. Mauuna na rin ako dito dahil ako ay may kailangan pa ihatid. So si wifey ang mauuna umuwi. Mamaya, titingnan ko na lang ang battery consumption ng Seagull pagka uwi nila. Tapos doon, ayun na, so dito na kami naghiwalay ni wifey. Siya ay nag-exit na pa MCX at ako ay dumiretso pa. A few moments later. Kung umabot kayo dito, salamat. Actually, kahit boring itong part na ito, major factor itong portion na ito kung nagbabala kayo mag-switch to full EV. For the Seagull report, ang binyahe natin, at least ng Seagull, ay 120 kilometers.
Ang tansya natin kanina ay mga 60% na lang ang matitira. Lumabas may sobrang 3% pa or 1 kilowatt sa tansya ko based on the distance. So math time ulit tayo. 120 kilometers equals 37% battery usage or 11 kilowatt per hour usage. Tapos ito naman, 11 kilowatt times 14 pesos Meralco rate. Ang total ay 154 pesos. For the Brio report naman, I achieved 15 km per liter. Hindi na ako mag-explain na paano kumuha ng FC dahil napakarami ng videos para doon. But basically, 120 kilometers divided by 15 kilometers per liter equals 8 liters. Tapos yung 8 liters, i-multiply lang natin sa ngayon 55 pesos per liter gas. So ang total ay 440 pesos. 440 pesos fuel expense versus 154 pesos electricity expense. Halos palaging 1/3 talaga ang difference nila palagi. Thanks for watching.